Nakahanda ka na bang magpatawad at humingi ng tawad? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 18, verses 15 to 20, and I read it for you. If another member of the church sins against you, go and point out the fault when the two of you are alone. If the member listens to you, you have regained that one. But if you are not listened to, take one or two others along with you, so that every word may be confirmed by the evidence of 2 or 3 witnesses. If the member refuses to listen to them, tell it to the church. And if the offender refuses to listen even to the church, let such a one be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, truly I tell you, if 2 of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, I am there among them. Sinabi ni Jesus, kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo ng sarilinan. Sa ating pong unang paningin, parang ang ebanghelyong ito ay tungkol lamang sa pagkakasala at pagtutuwid. Pero may mas malalim na aral si Jesus sa ating lahat. Mahalaga sa Diyos ang bawat isa sa atin at ayaw niyang may isang kapatid na mawala. Kaya kapag may nagkamali sa atin, hindi ang unang tugon ng Kristiyano ay ang iwasan siya, husgahan siya, o ikwento sa iba ang kanyang pagkakamali. Ang unang hakbang ay lumapit. Bakit? Dahil ang pag-ibig ay marunong lumapit. Minsan mas madali para sa atin ang magsalita tungkol sa isang tao kaysa magsalita sa kanya. Mas madali ang magtampo kaysa magpatawad. Mas madali ang putulin ang relasyon kaysa subukang ayusin ito. Pero ipinapaalala ni Jesus, puntahan mo siya. Huwag nating hayaang ang pagkakamali ang maging dahilan para mawala ang isang kapatid. No one goes to heaven alone. Walang taong naglalakbay patungo sa langit ng nag-iisa. Kailangan natin ang isa't isa. May mga taong tutulong sa atin kapag mahina tayo. May mga taong magpapaalala sa atin kapag naliligaw tayo. At may mga taong magsasabi ng katotohanan kahit masakit, upang tayo ay maitama at mailapit muli kay Kristo. At tayo rin ay tinatawag na maging ganoong tao para sa iba. Ang pagiging mabuting Kristiyano ay hindi lamang ang pagsisimba, pagdarasal o paggawa ng mabuti. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng lakas ng loob na makipag-ayos, humingi ng tawad, magpatawad, at tulungan ang kapatid na muling makabalik sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa dulo, sapagkat kung saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang piling. Naroon si Kristo, hindi lamang kapag tayo ay nag-iisa sa ating panalangin. Naroon siya sa komunidad, pamilya, pagkakaibigan, at sa bawat relasyong pinipili nating ayusin dahil sa pag-ibig. Kaya tanungin natin ang ating sarili ngayon, mayroon ba akong taong kailangan lalapitan? Mayroon ba akong kailangang patawarin? Mayroon ba akong kapatid na sa halip na husgahan ay kailangan kong tulungan? Hindi tayo tinatawag ni Kristo na makarating sa langit ng mag-isa. Tinatawag niya tayong magdala ng isa't isa patungo sa Kanya. Dahil ang tunay na tagumpay ng ating paglalakbay sa pananampalataya ay hindi lamang ang makarating tayo sa langit, kundi ang may kasama tayong mga taong natulungan nating makarating doon. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan mo kaming magmahal, magpatawad, at huwag iwan ang aming mga kapatid. Tulungan mo kaming maglakbay patungo sa iyo ng magkakasama.
Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.